Tito, 1, Magandang Balita Biblia. Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon, at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, na tunay kong anak sa iisa nating pananampalataya, sumayo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama, at mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga gawain ni Tito sa Kreta. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin, at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan, ayon sa iniutos ko sa iyo. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili, at hindi suwail. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim, buks ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya, upang ito'y maituro naman niya sa iba, at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail, at nanlilinlang sa iba sa pamamagitan ng mga katuruang walang kabuluhan. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya, at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan, upang maging wasto ang kanilang pananampalataya, at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo, o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Tito 2, ang wastong pamumuhay. Kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatuwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri, at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali, at maging tapat ka, at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. 8 nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin, upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagut-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon, upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan.
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. 14 na naghandog ng kanyang sarili, upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan, at linisin tayo, upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito, at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin kaninuman. Tito 3. Ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno, at may kapangyarihan, sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama, laban kaninuman, umiwas sa pakikipag-away, at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba, at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na naghugas sa atin, upang tayo'y ipanganak na muli, at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno, at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang, at walang halaga. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, dahil alam mong ang ganyang tao ay masama, at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pangwakas na paalala, papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging kapakipakinabang. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya na nagmamahal sa atin. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos.